salitang bumubuhay. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikang siyam na umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng magkaka-12 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimulang ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Nag-iimbita pa ng manggagawa na 1 oras na lang ang kanilang gagawin. Pangatlo, bakit naman ang pagbayad niya ay inuna pa yung mga nahuli, at yung mga nauna ay siyang nahuling binayaran? At ang pang-apat, bakit niya binayaran ng parehas yung mga nauna na maghapon na nagtrabaho at saka yung mga tao na nagtrabaho lang ng 1 oras? Di ba sa paningin natin hindi makatarungan? Di ba injustice ang tawag doon? Di po ba tayong mga nagtatrabaho ay inaakala natin na dapat tayong bayaran o bigyan ayon sa nararapat, ayon sa ating ginawa at sa mga oras na ating ginawa? Di po ba? Ang tawag natin dyan ay distributive justice. Pero bakit po ganito ang nabasa natin sa talinhaga? Siguro maganda pong tingnan natin ito sa kultura ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Ang mga naunang tinawag ay ang mga Israelita o ang mga Hudyo. Ang mga sumunod na mga tinawag ay ang mga Hentil, at sumunod na yung iba-ibang mga tao sa labas ng Israel. Napapabilang po tayo dyan sa mga huling tinawag ng Panginoon sa kanyang ubasan. Tayo, nandito sa Pilipinas. Akala ng mga Israelita, dahil sila ang tinatawag na people of God, sila ang unang tinawag ng Panginoon, inaakala nila na sila'y bibigyan ng mas marami kaysa sa mga nahuling tinawag ng Panginoon.
Kung ating itatranslate ang talinhagang ito po sa panahon natin, di ba, na tayo nagtatrabaho at iniisip natin na dapat bigyan tayo ng nararapat ayon sa ating ginawa at sa oras ng ating paggawa. Ang tawag natin doon ay entitlement. Entitled tayo na mapasa atin yung para sa atin na bunga ng ating ginawa. Pero ayon sa talinhaga, hindi ito ang nasa isip ng Diyos, sapagkat ang retributive justice natin sa mundo ay iba sa justice ng Panginoon. Paano po natin ito itatranslate ngayon? Dumating na po ba tayo sa punto na una, nagrereklamo tayo sa Diyos? Sapagkat sabi natin, bakit naman ako may sakit, Panginoon? Bakit kami nagtitiis? Di ba wala naman akong ginawang masama? Di ba nagsisimba ako, nagdonovena ako? Di ba nagsiserve pa nga ako sa parokya? Bakit ako nagtitiis at bakit ako may sakit ngayon? Ang iba po sa atin ay feeling entitled. Na ibig sabihin ay dapat bigyan tayo ng Diyos sapagkat gumagawa tayo ng mabuti at hindi tayo gumagawa ng masama. Pangalawa, yung hindi tayo nakukontento kung anong meron tayo. At pag tiningnan natin yung ibang tao na mas meron kaysa sa atin, inggit na inggit tayo at nagrereklamo tayo sa Diyos. Bakit yung kaibigan ko? Bakit yung kapitbahay namin? Hindi naman nagsisimba yan. Bakit mas asensado ang buhay kaysa sa akin? Bakit meron silang mas magandang bahay kaysa sa akin? Mas maganda ang trabaho niya. Mas malaki ang sweldo niya kaysa sa akin. Magnanakaw yan eh. Masamang tao yan, hindi nga nagsisimba. Bakit mas blessed siya kaysa sa akin? Naiinggit tayo. Katulad ng mga nasa talinhaga ngayon. Ano po mga kapatid ang leksyon na makukuha natin sa ating talinhaga ngayon? Una, natingnan natin ang lahat ng nasa buhay natin bilang biyaya ng Diyos. To see everything in our life as God's blessing. Yung pagising natin ngayong umaga, diba maraming tao ngayong hindi na gumising? Hanggang sa mamayang gabi na pagtulog natin, 24 hours na binibigay sa atin ng Diyos, hindi pa ba sapat yun? Pangalawa, na huwag tayong tumingin sa iba at mainggit dahil merong sila na wala tayo. Pangatlo, na kung tinitingnan natin ang lahat ng bagay bilang regalo, kaloob ng Diyos sa atin, huwag sana po nating ituon ang ating pansin doon sa mga biyaya. Not only in seeing the gifts, but more so, the giver. Kaya lang, ang problema po sa atin ay yung tuwang-tuwa tayo sa mga biyaya na dumarating sa buhay natin, totoo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, thank you po sa blessing. Pero ang isip natin ay nakatuon doon sa blessing, hindi doon sa giver of the blessings. Kaya mga kapatid, sa araw pong ito, magandang paalala ito sa ating lahat. Let us celebrate and appreciate the blessings that come
unto our lives and to be able to bring them back to God for His glory. At kung natutuwa naman tayo na blessed tayo, dapat po matuwa din tayo sa iba kung sila ay blessed din, kahit na mas blessed sila kaysa sa atin. Sa linggong ito, pasalamatan natin ng Diyos sapagkat ang lahat ay biyaya niya. Sabi nga, sa 500 years of Christianity, gifted to give, tayo lahat, biniyayaan ng Diyos upang maging biyaya din tayo para sa iba.